Hello Sir Caspar, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronron. Taubong Novaliches, Caloocan po ako. May katagalan na akong nakikinig sa inyong channel at aaminin kong talagang namangha ako sa bawat karanasang ibinabahagi ng mga sender na gaya kong mahilig ko ring makinig sa inyong channel. Dahil sa pagkikinig palagi ay naengganyo akong ibahagi sa inyo ang isang karanasang kailanman ay hindi ko malilimutan. Hindi ko na nga patatagalin pa, Sir Caspar, at ibabahagi ko na ang aking karanasan. Dekada 90, ng mga panahong ito ay nagbakasyon ako sa probinsya ng mga magulang ng aking ina, sa isang liblib na baryo sa lalawigan ng Samar. Bali lola ko. Tandang-tanda ko pang nasa edad 20 pa lamang ako na mga panahong iyon. Isang beses, habang nagkukwentuhan kami ni Lolo Inting, nang dumating ang pinsan kong si Elmer. Matapos siyang magmano kay Lolo Inting, ay hinarap niya ako at tinanong kung may bakanting oras ba raw ako. Sinabi ko sa kanyang palagi naman akong may bakanting oras. Ano nga tin? May kailangan ka ba sa akin? Tanong ko. Iyahan siya na kitang pumunta sa bahay ni Junard. Wika niya. Junard? Sino yun? Tanong ko. O nga pala. Hindi mo pa pala na siya nakilala, no? Isa rin siya sa mga malapit kong kaibigan. Mabait ang mokong na yun. Doon lang siya naninirahan sa dulo ng baryo rito. Sama ka para maipakilala rin kita sa kanya. Aniya. Saglit na tinignan ko si Lolo Inting para humingi sana dito ng permiso, Sir Caspar. Pero hindi pa man ako nakapagsalita ay tumango na si Lolo Inting na tila ba alam niya na ang sasabihin ko. Sige na, sumama ka na dyan sa pinsan mo para naman makapaglibot-libot ka dito sa baryo at hindi yung nagmumukmo ka rito maghapon. Wika sa akin ni Lolo Inting at tinapik ang balikat ko. Sige Pulo, uuwi rin kami kaagad. Wika ako kay Lolo Inting. Tanging ngiti lamang ang naging tugon sa akin ng abuelo ko. Na mga oras na iyon ay kaagad na nga kaming umalis ng pinsan ko. Habang naglalakad kami at nagkukwentuhan, sa hindi sinasadya ay may nasagi akong lalaking sa palagay ko ay kaedaran ko lang ito. Sumalampak sa lupa ang lalaki. Kaagad akong humingi ng paumanhin sa lalaki. Kaya nga lang ay nagalit ang kasama nito at malakas na itinulak ako. May kung ano mga sinasabi ito na hindi ko masyadong maintindihan. Kasi ng mga panahong iyon ay limitadong waray lang ang alam ko. Napatras naman ako ng bahagya. Hindi kasi ako nakapaghanda dahil sa biglaang ginawa ng kasama sa nabangga ko. Ba't ang yabang mo? Humingi na nga ng pasyensya itong pinsan ko. Tinulak mo pa. Anong gusto mo? Gulo? Malakas na sigaw ni Elmer. Maghinay-hinay ka sa kayabangan mo. Baka hindi mo kilala kung sino ang binangga mo. Tugon naman ng lalaking medyo may kabataan. Akmang sasapakin na sana ni Elmer ang lalaki. Mabuti na lang at naawat ko siya kaagad. Nahinata ko palayo at sinibahang huwag niyong patulan. Hindi, nakakabuisit kasi ang taong yun. Humingi ka na nga ng pasyensya, tinula ka pa. Nang gigigil na wika ng pinsan ko. Ano ka ba naman? Huwag mo nang pairalin ng init ng ulo mo. Tara na, bilisan na nating maglakad. Aya ko sa kanya. Saglit na nilingon ko ang tatlong lalaki. Sa paglingon ko nga ay nakita kong masamang nakatitig sa amin ni Elmer, ang lalaking nakabangga ko. Mabilis namang nagbawi ang lalaki at nagpatuloy na sa paglalakad. Nakaramdam ako ng hindi maganda matapos kong makita ang matalim na titig ng lalaki. Ewan ko ba, Sir Caspar, pero na mga oras na iyon
ay parang may napakalamig na hangin ang umihip at dumampi sa balat ko. Dahilan para magtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Wag na wag lang talagang magtagpo ang lantas namin ng mga mokong na yon. Dahil oras na makita ko sila uli, talagang mayayari sila sa akin. Parinig kong wika ni Elmer. Tinapik-tapik ko pa ang pinsan ko at simbihang magpatuloy na lang kami sa paglalakad at huwag nang magdadaldal pa. Hindi naman siguro sinasadya ng lalaki ang ginawa niyang pagtulak. Baka nagulat lang iyon. Sa totoo lang po mga kaswang, itong pinsan kong si Elmer ay matapang talaga ito. Wala itong inaatrasan, kaya ganoon ang inaasta niya. Naku tol, huwag mo nang ipagtanggol ang mga yon. Dahil talagang kitang-kita namang sinasadya talaga niya nung tinulak ka. Galit pa rin niyang sabi. Nagngingit-ngit pa rin sa galit ang pinsan ko hanggang sa makarating na kami sa bakuran ng bahay ng kaibigan niya. Nagulat pa ako nang may makita akong magandang dalagang naglalakad palabas ng bahay na yon. Kahit na nakasimangot ang dalaga at simple lamang ang kasuotan niya, ay mababakas pa rin ang kagandahan nito. Marahil ay nahalata na Elmer ang naging reaksyon ko nang makita ko ang nasabing dalaga. Palihim naman niya akong siniko at bumulong ng, "Ang ganda niya no? Kapatid yan ni Junard, si Abigail. Gusto mong pormahan?" Hindi ako makasagot sa sinabi ng pinsan ko. Sa kadahilan ng ngumiti ang dalaga nang makita si Elmer at agad na binati ito at saglit na tinapunan ako ng tingin. Abe, pinsan ko pala si Rondron, Manila boy yan. Gwapo niya no? Nagbakasyon lang yan dito sa atin. Pagpapakilala ng pinsan ko at may halong panloloko ko pa, kaya medyo nahiya ako. Tinignan ako ng dalaga at binati. Maginoo naman akong bumati sa dalaga. Si Kuya Nards mo, nandyan ba siya?" Tanong ni Elmer. "Ay, wala siya dito. May pinuntahan lang saglit pero babalik rin kaagad siya." Sagot ng dalaga sa pinsan ko. Pinatuloy kami ng dalaga sa loob ng bahay at doon na lamang raw namin hintayin ang kapatid niyang si Jonard. Nang nasa loob na kami ng bahay, ay nakilala ko naman ang mga magulang ni Abigail. Mababait ang mga ito at isang albularyo ang ama ng dalaga. Habang nakikipagkwentuhan ay napansin kong titig na titig sa akin si Mang Goryo, ang ama ng dalaga. Bakit po Mang Goryo? May dumi ba sa mukha ko? Kanina pa po kasi kayo nakatitig sa akin eh. Nag-aalangan kong tanong sa matanda. Mawalang galang na iho ha, pero itatanong ko lang sana sa iyo kung saan ka galing. Alam mo kasi, may nakikita akong marka sa katawan mo. Tanong ng matanda sa akin. Marka ho? Anong marka ang sinasabi niyo? Tsaka wala naman po akong ibang pinuntahan kundi dito lang po. Naguguluhang tugon ko. Walang pag-alin lang ang sinabi ng matandang nakikita niya sa katawan ko. Ang marka ng isang aswang. Mukhang may nakasalubong umano kami at napag-intrisan ako. Kung wala kang ibang pinuntahan, tiyak tama nga ang hinala ko. Wika ng matanda. Aswang ho? Teka, anong aswang ang pinagsasabi niyo Manong? Pasyensya na po ha pero hindi ko lang po talaga kayo maintindihan eh. Ang ibig kong sabihin, hindi ko maintindihan kung ano ang tinutukoy ninyo. Wika ko. Oo nga pala, taobang Maynila ka pala. Kaya wala kang alam tungkol sa mga kakaibang nangyayari dito sa lugar. Sa ading Mang Goryo bago ipinaliwanag isa-isa sa akin kung ano ang ibig niyang tukuyin. Mataman lang akong nakikinig kahit na hindi ko masyadong naintindihan. Matapos sabihin niyo ni Mang Goryo, ay sinabihan niya akong gagamutin niya umano ako. Aalisin niya lang ang marka ng aswang sa katawan ko. Tumangulang naman ako at hinayaan na ang matanda sa ginagawa nito. Pinahubad ako ni Mang Goryo ng pang-itaas na kasuotan
Matapos ay may kung ano-anong mga langis ang inilagay niya. Nagpausok rin siya ng insenso at sa totoo lang ay nababahuan ako sa usok ng insenso. Tapos ay may kung ano-anong orasyon pang binabanggit ng matanda. Nabahing pa nga ako ng ilang beses sa mga kaaswang. Makaraan naman ng ilang minuto ay tagumpay na naalis niya ang marka ng aswang. Tapos na. Naalis ko na ang marka ng aswang sa katawan mo. Wika sa akin ni Mang Goryo. Maraming salamat po, Mang Goryo. Pagpapasalamat ko sa matanda at tinanong siya kung magkano ang babayaran ko. Bagya namang natawa ang matanda at nagsabing hindi siya nagpapabayad kapag nanggagamot siya. Isang pasasalamat lang umano mula sa taong ginagamot niya ay sapat na iyon. Masaya na siya. Kaya pala anak, Abe. Dalhan mo nga ng merienda ang mga bisita ng kuya mo. Utos ni Mang Goryo sa anak. Sige po, tay. Saglit lang po. Tugon ng dalaga. Matapos maganda ng merienda ay siyang pagdating naman ni Jonard. Kaagad na ipinakilala ko ng pinsan ko sa kaibigan niya. Matapos maikalala ang isa't isa, ay nagkwentuhan na nga kami. Nabanggit naman ni Elmer ang tungkol sa nangyari sa aming dalawa kanina. Sandali, sino ang nakabangga mo? Kunot noong tanong ni Jonard. Muling ipinaliwanag ni Elmer ang pagmumuka ng tatlong lalaking kamuntikan ng magkaalitan kanina. Bakit tol, kilala mo ba sila? Tanong ni Elmer sa kaibigan. Oo tol, kilalang kilala ko ang mga taong tinutukoy mo. Mag-ingat-ingat kayo sa mga iyon. Dahil iba ang radar ng tatlong iyon. Sa pagkakaalam ko, kilalang kilabot ng baryo ang tatlong iyon eh. Wika ni Jonard sa amin. Kilabot ng baryo tol? Muling sambit ni Elmer at bahagya pang natawa. Tumungo si Jonard at sinabing totoo ang sinabi niya. Kaya kilalang kilabot ng baryo ang mga iyon sa lugar na tinitirhan dahil sa bali-balitang aswang na mambabarang ang mga magulang ng lalaking nabangga ko. Nagkatinginan naman kami ni Elmer at hindi alam kung ano ang isasagot sa sinabi ni Jonard. Aba, kaya pala. Kaya pala may marka ng aswang dyan sa katawan mo kanina, iho. Dahil ang salarin ay ang taong sinasabi ng anak ko. Mukhang hindi nga maganda yan. Kaya bago-bago mo palang dito, sinampulan ka na kaagad. Biglang sabat ni Mang Goryo. Halos sabay naman kaming nagpalingon-lingong magkaibigan sa gawi kung nasaan ang matanda. Kumunot ang noo ni Jonard at nagtanong sa ama nito kung ano ang ibig sabihin at sino ang namarkahan ng aswang. Sinabi naman ni Mang Goryo na ako ang namarkahan ng aswang. Nakita niya iyon kanina pagpasok ko pa lamang. Mukhang kailangan mo na ng iba yung pag-iingat, iho. Dahil tiyak na hindi ka titigilan ng aswang na yon hanggat hindi ka nakukuha. Ay nako. Muling saad ng matanda. Nang mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng takot. Gawa nang nakita kong seryoso nang nagtatanong si Jonard at Elmer kay Mang Goryo tungkol sa aswang at kung ano ang dapat gawin at pangontra. Kung totoo man ang sinasabi ng kaibigan ko Mang Goryo, sa tingin nyo, ano ang dapat naming gawin? At saka ano ang pangontra sa aswang? Baka kasi bigla na lamang may aswang na sumulpot at may gawing hindi maganda sa pinsan ko. Tanong ni Elmer. Abay, talagang hindi maganda ang gagawin ng aswang na yon. Kailan ba gumawa ng maganda ang mga aswang? Pilosopong tanong ng matanda. Si Mang Goryo naman no, seryoso po ako sa sinasabi ko. Aniya ng pinsan ko. Natawa naman ang matanda at nagsabing wag na raw kaming mag-alala pa. Dahil gagawa siya ng kwintas na pwede kong gawing pangontra laban sa mga aswang. Nakahinga naman ng maluwag si Elmer matapos sabihin iyon ni Mang Goryo.
Siya, magkwentuhan na muna kayo dyan at may gagawin lang ako. Saad sa amin ng matandang albularyo. Nang makaalis na nga ang albularyo, ay pinagpatuloy na namin ang pagkukwentuhan tungkol na sa aswang at kung ano ang maaaring gawin sa akin ng aswang. Hindi naman ako makapaniwala, Sir Caspar. Gawa ng sa mga pelikula ko lang napapanood ang tungkol sa pinag-uusapan nilang aswang. Lumipas sa mga oras at magtatakip silim na kami natapos magkwentuhan. Doon lang din kasi natapos gawin ni Mang Goryo ang pangontrang sinasabi niya. Kaagad na ibinigay niya sa akin ang kwintas na binauna ng pangil ng kidlat. Pinayuhan niya akong palagi ko raw suotin iyon at huwag na huwag huhubarin anuman ang mangyari. Dahil sa iyon lamang ang tanging magbibigay sa akin ng proteksyon sa anumang kapahamakang nakaabang. Binigyan rin ni Mang Goryo sa Elmer ng pulseras na tinatawag na karamihang 10 elements. Proteksyon rin umano iyon sa lahat ng bagay. Dito na kayo maghapunan. Malapit naman na ang makaluto ng pagkain ng anak ko. Aya sa amin ng Mang Goryo. Naku po, Mang Goryo, nakakahiya naman ho. Sobra-sobra na po ang kabaitan ninyo. Ginamot nyo na nga ako. Binigyan niyo pa ako ng proteksyon sa mga masasamang elemento. Tapos papakainin niyo pa kami ng hapunan. Huwag na po. Sa bahay na lang kami kakain. Nahihiya akong wika. Abay, alam mo iho, labas-labasin mo na minsan lang ako maging mabait, kaya samantalahin niyo na. Hindi ba, Elmer? Wika pa ng matanda. Oo nga naman, tol. Dito na tayo kakain. Tsaka alam mo bang masarap magluto si Abigail ng ulam? Kaya kapag nandito ako, hindi ko tinatanggihan ang alok ni Mang Goryo eh. Masama kayang tumanggi sa grasya. Ngengiting-ngiting pagsang-ayon pa ng pinsan ko. Napapakamot na lamang ako sa ulo at hindi na nga tumanggi pa. Sa paglipas ng mga oras at nung natapos na kaming maghapunan, ay nagpaalam na kami sa kanila. Nag-uwi ka naman si Mang Goryo na mag-ingat kami at bilisan lang naming maglakad. Dahil malayo-layo pang lalakaran namin. May mga malalaking talahiban pa kaming madadaanan, kaya't bilisan na lamang naming maglakad at huwag nang magpabanjing-banjing sa daan. Opo, bibilisan na lang po naming maglakad. Maraming salamat po muli. Pagpapasalamat ko. Agara na nga kaming naglakad ng pinsan ko pauwi ng bahay. Habang naglalakad, ay nililibang namin ang sarili sa pakikipagkwentuhan ng mga nakakatawa. Hanggang sa nung dumako na kami sa malaking puno ng balete at wala ng kabahayan. Bigla kaming nakarinig ng malakas na huni ng wakwak. Nung una ay nakala kong ibon lamang iyon. Pero noong hilahin ako ni Elmer, at sinabihang tumakbo na kami dahil may aswang na nakasunod sa amin, kumaripas na nga ako ng takbo. Habang tumatakbo ay rinig na rinig ko ang huni ng wakwak. At parang papahina iyon ng papahina. Sumisigaw naman si Elmer na mas bilisan ko pa ang pagtakbo. Gawa nang baka maabutan kami ng aswang. Wala pa naman umano kaming dalang patalim para kahit papano ay may panlaban kami sa aswang oras na makasagaw pa namin iyon. Sa bilis nga ng pagtakbo ko, ay halos hindi ko na maramdamang tumatapak pa sa lupa ang mga paa ko. Wala na rin akong pakialam ng mga sandaling iyon, kung halos lumipad man ako sa bilis ng pagtakbo. Dahil ang mahalaga lang sa akin nun ay makahabol sa pinsan ko. Sobrang bilis niya kasing tumakbo at hirap na hirap akong habulin siya. Mabuti na lamang talaga, Sir Caspar, at naabutan ko pa si Elmer. Noong malapit na kami sa kabahayan, ay nawala naman na ang huni ng wakwak na naririnig ko. Pero hindi pa rin kami
Sinabi pa sa akin ni Elmer na wag na daw akong sumigaw dahil kahit anong sigaw ko ay hindi daw maririnig ng mga malalapit na tao o malalapit na bahay. Nang tuluyan na nga kaming nakarating sa kabahayan, ay hindi napigilan ng pinsan kong si Elmer na magmura ng malakas. Dahilan para mapansin kami ng iilan sa mga taong nasa loob ng bahay kung saan kami huminto. Anong nangyayari? Bakit ka sumisigaw, Elmer? Tanong ng matandang lalaki at may hawak pa itong pamalo. Mangandoy, tulong, hinahabol kami ng aswang. Sagot ni Elmer at mabilis nang lumapit sa matanda. Aswang? Anong aswang ang sinasabi mo? Totoo ba yun, iho? Baling na tanong sa akin ng matandang tinatawag ni Elmer na Mang Andoy. Kabadong-kabado man ay tumangaw ako at ang gawi kang totoo ang sinasabi ng pinsan ko. May aswang talagang umahabol sa amin. Tinanong niya kami kung saan kami nanggaling at bakit raw kami hinahabol ng aswang. Si Elmer ang nagpaliwanag sa matanda at sinabi dito ang lahat-lahat ng mga nangyayari. Mukhang nagulat naman ang matanda at hindi makapaniwala sa sinabi ng pinsan ko. Napansin ko pa ngang para itong natakot ang bahagya dahil sa humakbang ito ng ilang beses papalapit sa pintuan ng bahay. Pero mali pala ako, Sir Casper, dahil narinig kong tinawag ng matanda ang asawa niya at nagwikang ibigay raw sa kanya ang itak. Kung pabigay ng itak ay sinabihan kami ng Mang Andoy na samahan raw namin siya. Teka lang po, saan po tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko. Saan pa nga ba balikan natin ang aswang na sinasabi ninyo? At ako na ang bahalang kumatay sa aswang na yon. Tara na, at nanggigigil na ako makatay ang aswang na humahabol sa inyo. Kaakmang maglalakad na sana ang matanda. Bit-bit ang itak nitong sa tingin ko ay kayang bumuhay ng patay dahil sa kapurulan at idagdag pang kinakalawang iyon. Ay mabilis namin itong pinigilan at sinabihan wag nang puntahan pa. Dahil baka mamaya ay hindi lamang nag-iisa ang aswang na iyon. Anak ng Mang Andoy naman, susugod kayo ganyan ang itak ninyo? Tanong ni Elmer sabay turo sa kalawanging itak. Oh, anong problema kung ang itak ang gagamitin kong pamatay doon sa aswang na yon? Pilosopong balik na tanong ng matanda. Wala naman pong problema, Manong. Kaya nga lang baka habang tinataga ninyo ang aswang gamit ang itak ninyo matatawa lang iyon. Dahil sa parang mangingiliti lang yata ang itak na yan dahil sa kapurulan. Baka nga hindi mamamatay sa sugat ang aswang kundi mamamatay sa tetano. Natatawang wika pa ni Elmer at sandaling napawi sa isipan namin ang tungkol sa aswang. Ano ba naman kasi, Sir Casper? Dinaig pa ang lasing kong umasta itong si Mang Andoy. Kahit anong pigil namin ay hindi ito nakikinig. Samantalang yung asawa naman ito ay lumabas na ng bahay at malakas na hinatak papalik sa loob ng bahay ang kurang at pinagalitan dahil sa inasta. Imbes na makakatulong ay mukhang ipapahamak pa umano kami nito. Anak ng titing naman Sige na ho, Mang Andoy. Uwi na po kami. Mukhang wala naman po yata ang aswang. Paalam pa ni Elmer sa matandang nagpupumilit makalabas ng bahay at nagtatapang-tapangan. Sandali, saan kayo pupunta? Hindi pa natin napupunta ng aswang na sinasabi ninyo. Ay naku, Manong. Wala na ho. Natakot na yata sa inyo. Ikaw ba naman dalhan ng itak na kinakalawang na? Di ka pa ba matatakot? Sagot ang pinsan ko. Kaya dinaya na nga akong maglakad pa uwi. Loko talagang matandang yun. Mukhang nagkamali pa tayo ng nilapitan at hininga ng tulong. Ay nako. Iiling-iling niya pang sabi habang patuloy na kami sa paglalakad. Si Elmer na mismong nagkwento mga kaswang.
na talagang kilalang sinto-sinto sa baryong matandang si Mang Andoy. May lahi raw kasi itong baliw at kapag nga sinusumpong ang matanda, bigla-bigla itong kikilos ng hindi naaayon kahit na ikakapahamak pa nito. Bakit kasi doon ka pa humingi ng tulong insan? Ay alam mo namang sinto-sinto ang matandang yon. Sa sobrang takot ko kasi insan, hindi ko na naisip pa kung kaninong bahay tayo pupunta para manghingi ng tulong. Sagot niya. Nung makarating na kami sa bahay ni Lolo Enteng, ay napagpasya naming magpinsang wag nang iparating kay Lolo Enteng ang mga nangyari. Siya kasing mag-alala lang ito, oras na malaman ang nangyari. Kaagad kaming nagmano sa abuelo namin nung madatnan namin ito sa sala ng bahay at mukhang hinihintay kami. Pasensya na po lolo kung natagalan kami ng uwi. Si Mang Goryo kasi, inaya kaming magapunan sa bahay niya. Kaya hindi na kami nakauwi kaagad. Paghingi ko ng paumanhin dito. Tumangaw si Lolo Goryo at sinabing ayos lang. Mukhang nag-enjoy naman daw kaming magpinsan. Dahil rinig na rinig niya ang tawanan namin kanina bago pumasok sa loob ng bahay. Saglit na nagkatinginan kaming dalawa ni Elmer bago ako muling tumingin kay Lolo Enteng. Lo, pasok na po ako sa silid ko. Magpapahinga na po ako. Wika ko. Ako na rin po lo. Dito na muna ako makikitulog. Medyo tinatamad na po kasi akong umuwi sa amin eh. Bukas na lang ako uuwi. Segundang saad ni Elmer. At nagpatiuna ng maglakad papasok sa loob ng silid tulugan ko. Oy, teka lang sandali. Hindi pa naman ako pumayag na makitulog ka sa kwarto ko ha. Tawag ko sa pinsan ko at mabilis na siyang hinabol. Nasipat ko bang napapailing na lamang si Lolo Enteng habang sinusundan kami ng tingin ni Elmer. Nang makapasok na kami sa loob ng kwarto, ay tinanong ko si Elmer kung bakit hindi siya umuwi sa bahay nila. Anak nang papauwiin mo pa ako. Gayong inahabol na nga tayo ng aswang kanina. Langhiya ka naman talaga oh. Parang hindi kita pinsan. Inis niyang sabi at sumalampak ng upo. Kaagad na sinaway ko siya at sinabihang huwag maingay at baka makarinig si Lolo. Mayari pa kami. Ikaw kasi nakakatampo ka. Kita mo nang hinahabol tayo ng aswang kanina. Papauwiin mo pa ako. Paano kung bigla na lang akong inabangan dyan ng aswang? E di malapa pa ako. Malaman mo na lang paglalamayan na ako bukas. Sus ito naman, huwag ka na magtampo. Uwi ka ako at humingi ng pasyensya kay Elmer. Kung umasta kasi siya ay parang batang naghihimotok. Nang gabing iyon mga kaaswang, ay hindi ako masyadong nakatulog. Ayaw kasing mawala sa isipan ko ang tungkol sa nangyari. Pinakiramdaman ko rin ang buong paligid dahil baka mamaya ay nasundan pala kami ng aswang at nagmamatsyag lamang iyon sa labas ng bahay. Kahit nga kaunting kalabog lamang ang naririnig ko mula sa labas ng bahay, ay nagugulat ako at napapakislot sa higaan. Sa sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko, ay halos maihipa ako sa salawal. Nakakayaman pero iyon ang totoo, Sir Casper. Samantalang ang pinsan ko namang si Elmer ay pagkasarap-sarap ng tulog niya, humihilig pa. Kinabukasan, pasado 8:00 na nang magising ako. Kakamot-kamot pa ako ng mata habang naglalakad papunta sa kusina. Nang makarating nga ako sa kusina ay natatnan ko si Lolo Enteng at si Elmer na nag-aagahan. Gising ka na pala apo. Alay ka na at sabayan mo na kaming mag-agahan itong pinsan mong si Elmer. Aya sa akin ni Lolo Enteng at itinahaya niya ang platong nakataob sa tabi ng kanyang plato. Saglit akong nagilamos ng muka bago lumapit sa mesa para kumain. Nung makakain na ako ay nagkwento si Lolo Enteng sa amin na may nabalitaan raw siyang 2 binatang hinabol ng aswang kagabi. Hindi niya nga lang naitanong kung sino-sino ang mga binatang iyon.
Ay nako, ang titigas kasi ng ulo ng mga kabataan ngayon. Alam naman sana nilang lumalaganap pa rin ang mga aswang sa panahon natin ngayon. Dapat hindi sila nagpapaabot ng dilim sa mga liblib na daan. Kaya kayong dalawa ha, lalo ka na ron, apo. Mag-iingat ka at huwag basta makikipagkaibigan o makipag-usap kung kani-kanino. Dahil bagong salta ka lang dito sa atin. Di baling itong pisipinsan mong si Elmer dahil dito na yan lumaki. Kaya't alam kong alam niya na kung ano ang mga dapat iwasan. Ani pa ni Lolo Inting. Saglit akong tumingin sa pinsan ko bago sumagot sa sinabi ni Lolo Inting. Kinakabahan pa ako noon sa pag-aakalang malalaman ng abuelo ko o abuelo namin kung sino ang dalawang binatang hinahabol ng aswang. Mabuti na lamang talaga at inibang bigla ni Elmer ang usapan upang sa ganon na hindi na maitanong pa ni Lolo Inting kung sino-sino o kilala ba ni Elmer ang dalawang binatang napapabalitang hinabol ng aswang. Inatanghalian ay bumalik kami sa bahay ni Mang Goryo at ibinalita rito ang nangyari sa amin kagabi. Napamura si Jonard matapos maisalaysay ni Elmer ang lahat ng mga nangyari. Si Mang Goryo naman ay hindi napigilan ng matawa noong banggitin ni Elmer ang tungkol kay Mang Andoy. Sinabi niya pa sa amin na kung bakit sa dinami-raming pwede naming lapitan at mahinga ng tulong, ay doon pa umano talaga kami humingi ng tulong sa sinto-sintong si Mang Andoy. Kasi naman natakot ang kami ng Mang Goryo, kaya hindi ko na alam kung saan pupunta at hihingi ng tulong. Bastang nasa isipan ko lang noon kung saan kami dadalhin ng mga paa at kung kaninong bahay kami mapadpad. Doon kami hingi ng tulong. Malay ko bang sa bahay pala ni Mang Andoy kami napadpad. Huli na nung maisip kong may pagkasayad pala ng pag-iisip itong si Mang Andoy. Kamot-kamot na paliwanag na Elmer kay Mang Goryo. Sa susunod, huwag na kayong magpapaabot pa ng dilim sa daan. Sa tingin ko kasi may matinding galit yung aswang na humabol sa inyo. Akalain mo ba namang inabangan pa talaga kayo sa daan? Ani pa ng matanda. Ano po ang ibig niyong sabihin, Tay? Kilala niyo po ba ang aswang na humahabol sa kanila? Biglang singit na tanong ni Abe. Mahirap ang bintang pero may kutob akong kakaiba. Doble pag-iingat na lang ang gawin niyo. At hanggat maaari ay iwasan niyo na lang ang grupong nakasalubong niyo nakaraan na naglagay ng marka sa iyo, iho. Dahil malakas ang kutob kong hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka mabibiktima. Wika pa ng matanda at napabuntong hininga pa. Nakaramdam ako ng takot, Sir Caswar, matapos sabihin iyon ni Mang Goryo. Ewan ko ba mga kaswang, pero bigla akong kinabahan at hindi malaman kung ano ang gagawin. Noong tapikin ni Elmer ang balikat ko at sinabihan akong wag na umanong mag-alala dahil siya ang bahala sa akin, hindi siya papayag na mapahamak ako hanggat kasama ko siya. Noong mag-aalas 5 na ng hapon ay umuwi na kami dahil may gagawin pa raw sa Elmer sa bahay nila. Nang maglakad na kami pauwi, ay muli naming nakasalubong ang tatlong lalaking sinasabi ni Jonard na kilabot sa Karatig Baryo. Masama ang tingin ng mga ito sa amin. Ang sama niyong tumingin na. Bakit may nagawa ba kaming hindi maganda sa inyo? Kung magkatitig kayo sa amin parang kakatay kayo ng tao. Seryosong wika ni Elmer nang tuluyan ang makalapit sa amin ang tatlo. Tanging pagtitig lamang ang naging tugon ng lalaking nasagi ko nung nakaraan. Samantalang ang dalawa naman ay niyayabangan kami at kung ano-ano ang mga sinasabing masasama sa amin. Ano paring Alberto, anong gusto mong gawin namin sa dalawang to? Lalo na dito sa bagong salta. Mayabang na tanong ng lalaking may kabataan sa lalaking nasagi ko nung nakaraan. Ba't ang yabang mo? Kumi pa ang tinatakot mo?
Baka gusto mong upakan ko kayo dyan. Sabat ni Elmer at akmang uupakan na niya ang lalaking may kabataan. Subalit sabay kaming napalingon sa pinanggagalingan ng marinig namin ang boses ni Abby. Malakas itong sumigaw at tinatawag ang pangalan ko at sinabihan kaming huwag gumawa ng eksena. Sa paglingon ko nga ay nakita ko si Abby na nagmamadaling naglakad pa palapit sa amin. Muli ay kumabog na naman ang dibdib ko habang sinusundan ang tingin ng dalaga. Ang ganda talaga ng anak ni Mang Goryo, tol. Di ba matagal mo nang binabalak na porma ng dalagang yan? Rinig kong tanong ng isang lalaki sa lalaking tinawag nitong kaninang Alberto. Sumagot naman si Alberto at sinabing binabalak ng araw niyang umakyat ng ligaw dito. Naghahanap lang siya ng tiyempo dahil napakasungit umano ng dalaga at hindi na mamamansin. Hindi tamang-tama. Pagkakataon mo na ngayong sabihin sa dalagang aakyat ka ng ligaw. Nakangising wika na pa ng isang lalaki. Sumabat naman ang may kabataang lalaki at narinig kong nagwika ito na ano na nga pala raw ang gagawin ni Alberto. Gayong isang manggagamot umano ang ama ng dalaga. Sigurado umano siyang hindi papayag ang ama ng dalaga, lalong-lalo na yung kapatid na mayabang. Ako ang bahala dyan, Teban. Huwag kang mag-alala sa matandang yon. Sagot ni Alberto at tumingin ng makahulugan sa lalaking kausap nito. Hindi pa man nakakalapit sa amin ang dalaga ay nakita kong naglakad na si Alberto papalapit sa dalaga at malaki ang pagkakangisi. Subalit noong magsasalita na ito at siguro ay babatiin niya ang dalaga ay nilagpasan lang siya ni Abby. Pinapabigay ni tatay sa inyo ang bili niya sa akin. Sabihan ko raw kayong dumiretso na ng uwi at huwag nang makikipag-usap kung kani-kanino. Masungit na wika ng dalaga sabay abot ng bitbit nitong plastic sa akin at tinignan ako ng makahulugan. Sabi kay Mang Goryo, salamat dito. Wika ko pagkakuha ng inabot na plastic. Anak ng, nakita mo yun paring Alberto? Nako, mukhang hindi mo pa man pinoporma ng dalaga. May karibal ka na. Saan ni Teban? Sabay hawak sa balikat ni Alberto. Mabilis na inalis ni Alberto ang kamay ng kaibigan at matalim siyang tumingin sa akin na para bang nagseselos. Hindi ako napatinag sa ginawa niyang pagtitig. Tinitigan ko rin siya ng masama pero siya ang unang nagbaba ng tingin at sinabihan ang mga kaibigan niyang umalis na sila. Umuwi na kayo at huwag na huwag kayong makikipag-usap sa mga iyon. Alam niyo naman kung anong klaseng tao ang mga iyon. Tura ng dalaga at tumaliko na ito at naglakad na pabalik sa bahay nito. Kamay naman na Elmer ay nagpatuloy na rin sa paglalakad pauwi. Nang makauwi na ako ng bayan, nadatnan ko si Lolo Inting na nagsisibak ng kahoy. Nilapitan ko siya at sinabing ako na lang ang magsisibak ng kahoy. Naku, mabuti naman at nagboluntaryo kang magsibak ng kahoy, apo. Alay, sumasagay na itong balakang ko. Kakahataw ng palakol na ito at pati itak. Natatawang wika pa ni Lolo Inting. Abay, teka. Ikaw ba'y marunong magsibak ng kahoy, ha? Abay, baka abutin ka ng siyam-siyam rin sa pagsisibak. Tanong niya pa na may halong pagbiro matapos iabot ang itak at palakol. Marunong naman po siguro ako, Lo. Madali lang namang matutunan yan eh. Sagot ko at pumesto na nga para makapagsibak na. Nakita ko namang napapailing-iling na lamang ang abuelo ko sa kaspa bago ito naglakad papasok ng bahay. Makaraan nga ang ilang minuto. Tama nga si Lolo Inting sa sinasabi niya. Mukhang aabutan talaga ako ng siyam-siyam sa kakasibak. Dahil sa hirap na hirap akong putulin ng panggatong. Minsan pa nga ay tumatalsik pa yon sa di kalayuan.
O di kaya naman ay tumatama sa binti ko ang kaperanggot na kahoy na tumatalsik. Medyo takot din akong matamaan ng itak o di kaya ay palakol. Ako ang tipo ng lalaking hindi madaling sumuko. Sige pa rin ang pagsisibak ko kahit na nahihirapan na ako. Hanggang sa hindi kalaunan ay natutunan ko na ring magsibak. Nung malapit ng lamunin ng takip sa ilim ang buong kapaligiran, ay napansin kong kanina papadaan-daan sa bakuran ng bahay namin ang kaibigan ni Alberto na si Teban. Nung una hinayaan ko lang ito sa pag-aakalang nagawi lang ito o kaya ay may importanteng ginagawa. Kaya nagawi ito sa baryo namin. Ngunit lumipas na lamang ang ilang minuto ay pabalik-balik pa rin si Teban na para bang may hinahanap ito. Dahil sa hindi na ako makatiis pa, ay sandali kong binitawan ng itak at naglakad pa palapit kay Teban kung saan siya nakatayo. Pero nung medyo malapit na ako at akmang tatanungin na sana siya, gayon na lamang ang gulat ko nang bigla akong tawagin ni Lolo Inting at pinapabalik ako. Napapakamot na lamang ako sa ulo at naglakad pa pabalik. Ikaw talagang bata ka. Balak mo pang takasan ang pinagagawa ko sa iyo ha? Hala, tapusin mo na yon para makapagpahinga ka na at makapasok na din sa loob ng bahay. Aniya pa. Hindi na ako nagabala pang mga tuwiran. Sa halip ay sinunod ko na lamang ang ipinag-usos ni Lolo Inting para matapos na. Dahil sa naging abala na muli ako sa ginagawa, ay nakaligtaan ko ang tungkol kay Teban. Hindi ko na ito natapunan ng tingin kung nasa gilid pa ba ng bakuran. Inagabihan noon na hindi ako masyadong nakatulog. Gawa nang nakakarinig ako ng pabugso-bugsong pagpapagaspas ng malalakas na hangin na para bang nagmumula iyon sa malaking pakpak na hindi ko mawari kung ano. Maliban lang sa mayat-mayang pagpapagaspas ng mga pakpak, ay wala naman akong nadinig pang kahit na ano. Pagsapit ng madaling araw, ay doon pa lamang ako nakatulog ng maayos. Lumipas sa mga araw, Sir Caspar, ay mas lalo pa kaming naging malapit ni Abby. Walang paglagayan ng sayang nararamdaman ko at halos araw-araw na akong pumupunta sa bahay nila. Ngunit ang lahat ng kasayang nararamdaman ko ay may kaakibat palang panganib ito. Dahil sa umabot na sa puntong pinagbantaan na ng grupo ni Alberto ang buhay ko. Sinabi pa ni Alberto na kung hindi ko raw titigilan at lalayuan ang dalaga, may mangyayaring hindi maganda sa akin. Kaya hanggat maaga pa at hindi pa siya napuno ay layuan ko na raw ang dalaga. Dahil sa lugar nila lahat ng gugustuhin niya ay makukuha niya at ayaw na ayaw niyang may kahati o kaagaw, lalo na sa dalagang minamahal niya. Tahasan ko namang sinabi sa kanyang kahit kailan ay hindi siya magugustuhan ng dalaga at lalong-lalo namang hindi siya matatanggap ng pamilya ni Abby. Sinabihan ko siyang mag-unahan na lang kaming sa panliligaw. Pero kung ako ang pipilian ng dalaga, tigilan na niya ang kahibangan niyang magugustuhan siya ng dalaga. At kung pwede ay wag na wag niya nang ipapakita ang pagmumukha niya sa dalaga. Hindi mo ko kilala. Baguhan ka lang dito, kaya wag kang hambog. Singal ni Alberto. Napaulit-ulit pang umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang mga katagang iyon. Isang beses nga, mga pasado 4:00 na iyon ng hapon. Bitbit ang pulutan at alak ay naglalakad na ako papunta sa bahay ng dalaga. Nang makasalubong ko si Elmer kasama ang isa pang kaibigan nitong si Jaime, malaki ang pagkakangisi nito. Habang nagmamadaling lumapit at tinanong ako kung saan raw ako pupunta. Lang niya, nagtanong ka pa ay alam mo naman na kung saan ako pupunta, di ba? Loko talaga to. Uwi ka ako at pabero ko pang saad.
Ito naman parang nagtatanong lang eh. O nga pala, Insan, nabalitaan mo na bang tungkol sa grupo ni Alberto? Bakit? Anong meron sa grupong yan? Puro yabang at pagbabanta lang naman ang ginagawa nila. Napalatak na nagwika si Elmer na sugatan raw ang grupo ni Alberto. Mukhang napapatrouble yata umano nakarang gabi, ayon sa nakalap niyang balita. Anong trouble? Baka ang ibig mong sabihin kamunti ka ng mapuruhan dahil nang aswang na naman sa ibang lugar. Mukhang gutom na naman yata ang mokong. Sabat ng kaibigan ni Elmer na si Jaime. Hoy, grabe ka magsalita. Maghinay-hinay ka naman. Mamaya niyan baka may makarinig sa'yo. Biyari ka pa. Magarang saway ko sa kaibigan ni Elmer. O bakit? Isa totoo naman talagang sinasabi ko. Anya at napapakamot pa sa ulo. Napapailing na lamang ako at inaya na silang pumunta sa bahay ng dalaga. Kako, magtatapat na ako sa dalaga para hindi na ako maunahan ng Albertong iyan. Natawa naman si Elmer at nagwikang mukhang takot umano ako kay Alberto. Akala niya ba raw ay matapang akong tao? Sira ulo ka talaga, Insan. Tara na, umalis na nga tayo. Uwi ka ako at nagpatiuna ng naglakad. Sumunod naman silang dalawa at hindi kalaunan ngay narating na namin ang bahay ng dalaga. Magilaw naman kaming pinatuloy ng Manggoryo at tinawag ang anak nitong dalaga. Sa totoo lang, Sir Caspar, wala namang problema kay Manggoryo kung sakaling manligaw ako sa anak niyang dalaga. Katunayan nga ay iginuguyo niya ako at sinabihang ligawan ko na raw ang anak niya. Dahil wala umano akong mapapala kung panay lang ang pagsulyap ko sa dalaga tuwing nasa bahay nila ako. So ayun na nga mga kaswang. Noong magtapat na ako sa dalaga ng nararamdaman ko, ay humingi siya ng ilang araw para pag-isipan ng isasagot. Siyempre, pumayag ako. Dahil malakas naman ang tiwala ko sa sariling magiging magandang maging sagot ng dalaga. Nakikita ko naman kasing masaya ang dalaga tuwing kasama ako at hindi iyon maipagkakaila. Sa pagdaan ng mga oras at nag-iinuman na kami, ay may panauhing dumating sa bahay ni Manggoryo. Nagulat pa ako nang marinig ko ang pamilyar na boses. Saglit na nagkatinginan kami ni Elmer. At siguro ay nabosesan niya rin kung sino ang nasa labas ng bahay. Hindi ako nagkakamali. Boses iyon ni Alberto. Sambit niya pa habang nakatingin sa akin. Saglit na iniwanan kami ni Manggoryo at hinarap ang mga panauhing nasa labas. Dahil sa kuryosidad ay tumayo na rin si Elmer at sumunod kay Manggoryo. Pagsilip nga namin sa pintuan ay tama nga ang hinala ng pinsan ko. Si Alberto nga ang nagsasalita kanina at kasama niya na naman ang mga alipores niya. Sandali pang kumunot ang noo ko at nagtataka. Dahil ang sabi sa akin ni Elmer, sugatan ng grupo ni Alberto. Pero bakit nasa harapan sila ng bahay at parang wala man lang kasugat-sugat ang mga katawan? Teka, hindi ba ang sabi mo sugatan ang grupo ni Alberto? Bakit nasa labas sila ng bahay? At mukhang wala namang sugat o gasgas man lang. Bakang tanong ko. Ewan ko, di ko alam. Kasi nasagap ko lang naman ang balitang sinabi ko sa iyo. Mali ko bang hindi pala totoo? Kiwit balikat na sagot ni Elmer. Ano ang atin at bakit naparito kayo? Tanong ng matanda. Nakangising sinabi ni Alberto na aakyat umano siya ng ligaw sa dalaga. Katunayan nga niyan ay may mga dala siyang alak at pagkain. Magtatanong na sana si Alberto kung nasaan ang dalaga. Nang sa walang sabi-sabi ay biglang sumulpot si Abe at sinabi nitong hindi na raw ito tumatanggap ng manliligaw. Gayon pa man ay umuwi na lamang umano si Alberto
kasama ang mga alipores nito at bitbitin pabalik ang mga dala. Pasyensya nga na Alberto, pero hindi ka pa manag-uumpisang manligaw. Pinabastid na kita. Ayaw kitang paasahin dahil sa hindi kita gusto noon pa man. Sandaling tinakasan ng dugo si Alberto dahil sa pagkaputla. Mukhang hindi niya inasahan ng diretsa ang sinabi ng dalaga. Nang medyo makabawi na ito, ay pinasadahan ako ng sulyap at saka sinamahan ng tingin. Kahit na kinakabahan na hindi ako nagpahalata, kuno ay sarkastikong initian ko si Alberto at sa isip-isip ko, ako ang nagwaki. Kaya tumigil-tigil na siya sa kahibangan niya. Walang imik na umalis ang grupo ni Alberto kasama ang mga buntot niyang alipores. Bumalik na kami sa lamesa at ipinagpatuloy na ang pag-iinuman. Alam niyo ba kung bakit hindi ko gusto ang Albertong iyon? Kapag nakikita ko siya ay talagang kumukulo na ang dugo ko. Wika ni Mang Goryo. Katalata ritong natamaan na ng alak. Bakit naman po Mang Goryo? Bakit kumukulo ang dugo mo sa taong iyon? Tanong ko. Anak na, bantog na aswang ang pamilya noon sa Karatig Baryo at sa pagkakaalam ko ay aswang na rin ang taong iyon. Ayaw kong magkaroon ng manugang na aswang. Ano yon? Manggagamot na may manugang na aswang? Bulalas niya at malakas na tumawa. Nakitawan na rin ako kahit na kinakabahan ako at hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang masamang titig ni Alberto na para bang nagbabanta ito. Nung mag-aalas 8 na ng gabi ay nagpaalam na kami ni Elmer kay Mang Goryo. Sinabi ko sa kanyang uuwi na kami dahil mag-aalala na sa amin si Lolo Enting. Kapag sumapit na ang alas 9 na ng gabi ay wala pa rin kami sa bahay. Tumango naman si Mang Goryo at sinabihan kaming mag-iingat. Nagbiro pa ito sa amin na kung sakali manghahabulin kami ulit ng aswang, gaya ng nangyari noon, huwag kaming mag-atubiling tumakbo pabalik sa bahay niya para humingi ng tulong. Hindi yung kung kani-kanino kami hihingi ng tulong dahil baka sa may sayad na naman ng ulo kami mapunta. Makaraan nga ang ilang minuto ay kapwa naglakad na kaming tatlo ni Elmer at Jaime sa madilim na daanan. Tanging flashlight lamang ang bitbit namin. Noong medyo makalayo na kami sa bahay ni Mang Goryo ay nakarinig ako ng sitsit. At sa di mawaring dahilan ay biglang nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Langya, niloloko niyo ba ako? Berong tanong ko sa dalawa. Sa pag-aakalang isa sa kanila ang sumitsit. Nauna kasi ako maglakad sa dalawa dahil pasuray-suray na at mabagal kong maglakad ang mga ito. Anong niloloko? Anong niloloko ang pinagsasabi mo, insan? Nakangising tanong ni Elmer. Sinabi ko sa kanilang narinig kong may sumitsit. Nagtawa na naman sila at sinabihan pa akong nabaliw na ako. Wala naman raw silang naririnig. Kung agaw sa iyo, maglakad ka na lang, insan. Hindi yung kung ano-ano ang mga pinagsasabi mo dyan. Wika pa ni Elmer. Magsasalita na sana ako. Pero gayon na lang ang takot ko. At pagkabigla na nararamdaman ko nang walang ano-ano ay sumulpot sa harapan namin si Alberto. Kahit nakainom ako ng gabing iyon, Sir Casper, hindi ako maaaring magkamali. Alam ko at sigurado akong si Alberto ang nakita ko. Kahit na nasa kaanyuan siya ng nakakatakot. Nanlilisik na namumula at nagbabaga ang kanyang mga mata. Noong sa di sinasadya ay naitapat ko sa kanyang bitbit kong flashlight. Ilang segundo lamang ang nakalipas ay mabilis akong hinablot ni Elmer at sumigaw siyang tumakbo na kami pabalik. Sa pagkataranta ko mga kaswang
at dala na rin ng takot ay nabitawan ko ang flashlight at nangangapa kaming tumakbo pabalik sa bahay nila Mang Goryo. Halos liparin ko na ang daan at wala akong pakialam kahit na magganda sugat-sugat na ang mga paa ko dahil sa naiwanan ko rin ang kabilang tsinela sa pagkataranta. Rinig ko na rin ang huni ng wakwak at alam kong hindi lamang iisa ang umahabol sa amin kundi marami sila. Base na rin sa mga yabag at pag-atungal na naririnig ko. Sigaw naman ang sigaw sa Elmer ng aswang at humihingi siya ng tulong. Paulit-ulit na tinatawag niya si Mang Goryo para humingi ng tulong dito. Para naman ang ilang minuto at malapit na kami sa bahay ng Mang Goryo ay natanaw ko ang matandang nagmadali ng tumakbo palabas ng bahay. Bit-bit ang itak. Agad na rin namang sumunod si Jonard sa ama niya at may bit-bit rin yung itak. Dahil sa takot ay hindi ko na sinubukan pang lumingon. Nung tuluyan na kaming makapasok sa loob ng bahay, nagalala namang nilapitan ako ng dalaga at tinignan ang mga sugat ko. Nakakahiyaman, Sir Casper, pero wala na akong magagawa pa. Nangyari na ang mga nangyari. Dahil sa takot at pagkataranta ko ay naiwan ko ang flashlight at ang kabilang tsinelas ko. Kung saan biglang sumulpot ang aswang. Hindi na nagsayang pa ng oras ang dalaga. Kaagad siyang kumuha ng labakara at maligamgam na tubig. Tapos ay dahan-dahan niyang nilinis ang mga sugat ko sa paa. Tanging mga kalabugan, sigawan at mga pag-atungal ang naririnig ko sa labas ng bahay. Ganon pa man ay hindi ko pa rin sinubukang sumilip man lang para makita kung ano ang nangyayari sa labas. Takot na takot kasi ako, Sir Casper, dahil hindi ko inaasahan na sa ikalawang pagkakataon ay hahabulin na naman kami ng aswang. Sa pagdaan nga ng ilang minuto ay tumahimik na ang buong paligid at maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at iniluwa ang mag-amang Mang Goryo at Jonard. Masayang sinabi nilang natalo nila ang mga aswang at pinagbantaan nilang susugurin sa bahay. Papatayin ang mga iyon. Oras na gawin nila uli ang mga nangyari. Minarkahan rin ng Mang Goryo ang mga aswang na sumugod sa amin para malaman niya raw o maramdaman niya oras na susuway ang mga ito at mambiktima na naman ng mga inosenteng tao. Sinabi niya rin na ang grupo ni Alberto ang mga aswang na sumugod at ang pinuno ng mga ito ay si Alberto. Mula nga noon, Sir Casper, ay tinupad naman ng grupo ni Alberto ang mga ipinangako nila kay Mang Goryo. Sa paglipas na mga linggo at buwan, ay naging kasintahan ko na rin sa wakas si Abby. Hanggang sa paglipas ulit na muli ng mga taon, pabalik-balik na ako sa Samar. Hanggang sa nagkatuluyan na kami ni Abigail. Sa ngayon ay nandito na ako sa Valenzuela. Dito ko na dinala si Abigail at nagkaroon kami ng 3 anak. Ngayon po ay isa na ako sa regular dito sa Valenzuela sa factory. Hindi ko na po papahabain pa mga kaasong kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, maraming salamat po. Wakas. Mga kaswang, kung napapansin niyo ang boses ko ngayon, sana isama niyo ko sa dasal na gagaling na sana ako. Maraming salamat po.